Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Nagpakasal sa Japanese. Ano ang dapat ayusin sa immigration at ang mga documents? Kumpletong gabay para sa mga Pilipinong nagpakasal sa mga Japanese. Maraming Pilipino ang nangangarap na makapag-asawa ng Japanese. Pero pagkatapos ng kasal, marami ang nagtatanong, ano ang susunod? Kailangan ko bang pumunta sa immigration? Kailangan bang palitan ang visa ko? Saan dapat i-register ang marriage? At higit sa lahat, ano ang mga documents na kailangan kong ayusin? Pag-usapan natin ang mga importanteng hakbang pagkatapos magpakasal sa isang Japanese national. At tandaan, iba-iba ang procedure, depende kung sa Japan o sa Pilipinas kayo nagpakasal. At depende rin sa kasalukuyang visa o residence status ng foreign spouse. Number 1. Siguraduhin muna na legally registered ang marriage. Hindi sapat na mayroon kayong wedding ceremony. Ang mahalaga para sa immigration at government procedures ay ang legal recognition at registration ng marriage. Kung sa Japan kayo nagpakasal, kailangang maayos ang notification o registration ng marriage sa tamang Japanese municipal office. At kailangang ma-reflect ang marriage sa family register o kaseki ng Japanese spouse. Kung sa Pilipinas naman kayo nagpakasal, may mga additional steps para maipakita at mairehistro ng maayos ang marriage sa Japanese side. Ang Embassy of Japan in the Philippines ay may sariling official procedure para sa marriage between Japanese and Philippine nationals. Kabilang ang proseso para sa Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage. Kaya napakahalaga na malaman muna saan kayo nagpakasal at saan na-register ang marriage. Dahil dito, nakadepende ang susunod na documents. Number 2, ayusin ang marriage certificate at kosekitohon. Pagkatapos ng kasal, isa sa pinakamahalagang documents ay ang proof na legally married kayo. Para sa Japanese spouse, mahalaga ang kosekitohon o family register. Para naman sa Filipino spouse, maaaring kailanganin ang PSA marriage certificate kung sa Pilipinas na irehistro ang kasal. Huwag din kalimutan na maaaring kailanganin ang certified copy, translation, o iba pang supporting documents depende sa procedure na gagawin. Mahalaga ito dahil kapag mag-a-apply ng spouse-related residence status, kailangang mapatunayan ang relationship nyo. Sa mga Japanese immigration forms mismo, hinihingi ang impormasyon tungkol sa lugar at petsa ng notification ng marriage. Kaya huwag basta itago ang marriage certificate pagkatapos ng kasal. Magkaroon ng maayos na file ng lahat ng marriage documents. Number 3, kailangan bang palitan ang visa? Ito ang isa sa pinakamadalas na tanong. Ang sagot ay depende sa kasalukuyan mong status of residence. Halimbawa, kung nasa Japan ka na bilang student, worker, trainee o iba pang residence status at nagpakasal ka sa Japanese, maaaring magkaroon ng option na mag-apply para baguhin ang iyong status sa spouse or child of Japanese national. Pero hindi automatic na dahil kasal ka na, ay napapalitan agad ang status mo. May formal application process para sa change of status of residence. May official application form ang Immigration Services Agency para dito. Kaya importante ang tanong, ano ang current visa o residence status mo? Dahil dito,
Hindi pare-pareho ang gagawin ng isang tourist, student, worker, permanent resident, o ibang foreign resident. Number 4, kung nasa Pilipinas ang foreign spouse, ang Filipino spouse at balak niyang lumipat sa Japan bilang asawa ng Japanese national, hindi ito simpleng tourist visa application. Karaniwan, kailangan dumaan sa tamang visa procedure para sa long-term stay. Sa maraming long-term residence cases, ginagamit ang Certificate of Eligibility o COE bilang bahagi ng proseso bago mag-apply ng visa. Pagkatapos ma-issue ang COE, saka isinasagawa ang visa application ayon sa applicable procedure. Mahalaga ring tandaan, ang COE ay hindi mismo visa. Ito ay bahagi ng immigration process para sa long-term stay. Kaya hindi dapat isipin na may COE na ako, automatic approve na ang visa ko. May visa examination pa rin. Number 5, ayusin ang address at residence record. Pagkatapos lumipat o magpalit ng tirahan sa Japan, kailangan ding maging maayos ang residence registration. Ang foreign resident na may residence card ay may obligation na mag-report ng address sa municipal office at may mga procedure na kailangan gawin kapag nagdesisyon o nagpalit ng lugar ng tirahan. Kaya kung bagong kasal at lilipat sa bahay ng Japanese spouse, huwag kalimutang ayusin ang residence information. Importante ang tamang address dahil ginagamit ito sa iba't ibang government procedures, notices, at tax-related matters. Number 6, kung magbabago ang apelyido, ayusin ang mga record. Hindi lahat ng Pilipinong nagpakasal sa Japanese ay kailangang palitan agad ang apelyido. Pero kung may legal name change o gagamit ng bagong pangalan sa documents, kailangan maging consistent ang records. Maaring kailanganing ayusin ang passport, residence card, municipal records, bank accounts, insurance, employer records, phone contracts, at iba pang importanteng accounts. Ayon sa Immigration Services Agency, para sa pagbabago ng residence card information, maaaring kailanganin ng passport at marriage certificate o COSEC-related document. Depende sa sitwasyon at information na ina-update. Kaya huwag basta magpalit ng pangalan sa isang document habang iba pa ang pangalan sa ibang official records. Consistency is very important. Number 7, ayusin ang health insurance at pension. Isa pang madalas nakakalimutan pagkatapos ng kasal ay ang social insurance. Kung nagtatrabaho ang Filipino spouse, maaaring covered siya ng Shakalhoken depende sa employment. Kung hindi naman covered sa employee insurance, maaaring may obligation tungkol sa National Health Insurance at pension depende sa circumstances. Ang marriage mismo ay hindi nangangahulugan na automatic nang wala kang sariling insurance o pension obligations. Kaya dapat alamin kung employee insurance ba, national health insurance ba, ano ang pension status, at kung dependent status ang situation, ano ang applicable rules. Huwag hintayin na magkaroon ng malaking unpaid balance bago ito ayusin. Number 8, ipagbigay alam ang marriage sa employer kung kailangan. Kung employed ka sa Japan, maaaring kailangan mong i-update ang employer tungkol sa pagbabago ng family status. May mga pagkakataon na may epekto ang marriage sa tax-related information, dependent information, company benefits, emergency contacts, housing arrangement, at iba pang employment records. Hindi ibig sabihin na automatic kang magiging dependent ng Japanese spouse. Depende pa rin ito sa income, employment at applicable rules.
Kaya sa pinakamaganda ay itanong mismo sa HR o company kung anong documents ang kailangan nila. Number 9, mag-ingat sa spouse visa application. Ito ang napakahalaga. Ang spouse status ay hindi simpleng papeles lang dahil kasal. Tinitingnan ng immigration ang legal marriage at ang circumstances ng application. Kaya kailangan maging consistent ang information tungkol sa paano kayo nagkakilala, kailan kayo nagkakilala, kailan kayo nagpakasal, saan kayo ikinasal, saan kayo nakatira, ano ang trabaho ng Japanese spouse, at paano nyo sinusuportahan ang household. Hindi ibig sabihin na kailangan perfect ang love story. Ang mahalaga ay totoo, consistent, at kayang patunayan ang relationship. May official immigration materials din tungkol sa cases involving the status of spouse of a Japanese national, kabilang ang procedures kapag nagbabago ang status. Number 10, huwag kalimutan ang mga documents ng pamilya at anak. Kung may anak ang mag-asawa, lalo na kung Pilipino, Japanese ang bata, dapat ding pag-isipan ang registration at nationality-related documents. May hiwalay na procedures para sa registration ng batang ipinanganak sa Japanese-Filipino couple. Halimbawa, ang Embassy of Japan in the Philippines ay nagsasaad na ang birth ng bagong silang na anak ng Japanese at Philippine couple ay kailangan i-report sa tamang Japanese authority sa loob ng prescribed period. Kabilang ang procedure sa Japanese City Hall o sa pamamagitan ng embassy. Kaya kapag may anak, huwag ipagpaliban ang birth registration at nationality, document requirements. Importanteng paalala, ang kasal ay hindi automatic na permanent residency. Ito rin ay dapat malinaw. Maraming nagsasabi, nagpakasal na ako sa Japanese, permanent resident na ako. Hindi po automatic yun. Ang pagiging asawa ng Japanese ay isang status of residence, pero iba pa ang application para sa permanent resident status. May sariling requirements at examination ang permanent residency. Ayon sa Immigration Services Agency, may special consideration sa certain permanent residence cases involving spouses of Japanese nationals, pero kailangan pa ring matugunan ang applicable requirements. Kaya, marriage is automatic permanent residency at marriage automatic Japanese citizenship. Magkaibang legal procedures ang mga iyon. Kaya, ano ang dapat gawin pagkatapos magpakasal? Para mas madaling tandaan, gawin natin itong simple. Una, siguraduhin legally registered ang marriage. Ikalawa, kunin at itago ang marriage certificate at relevant COSEC documents. Ikatlo, alamin kung kailangan mong mag-change ng status of residence. Ika-4, kung nasa Pilipinas at lilipat sa Japan, alamin ang tamang long-term visa COE process. Ika-5, ayusin ang residence registration at address. Ika-6, kung may name change, i-update ang applicable records. Ika-7, ayusin ang health insurance at pension. Ika-8, i-update ang employer kung kinakailangan. Ika-9, panatilihin consistent at truthful ang lahat ng information sa immigration. At ika-10, kung may anak, siguraduhin maayos din ang birth registration at nationality-related documents. Sa pangkalahatan, ang pagpapakasal sa Japanese ay hindi nagtatapos sa wedding ceremony. Doon pa lang nagsisimula ang isa pang importanteng proseso, ang pag-aayos ng legal at immigration documents. Kaya kung ikaw ay bagong kasal sa Japanese, huwag agad isipin, okay na, kasal na kami. Mas magandang itanong,
Ano pa ang kailangan kong i-report? Ano ang kailangan kong baguhin sa resident status ko? Complete ba ang marriage registration namin? Updated ba ang address, insurance, pension at iba pang records? Dahil kapag maayos ang documents mula sa simula, mas magiging madali ang mga susunod na procedures. Mula sa resident status, renewal, family-related applications, hanggang sa iba pang immigration matters. Disclaimer lamang po, ang report na ito ay para sa general information lamang at hindi kapalit ng legal or immigration advice. Ang eksaktong requirements ay maaaring mag-iba depende sa current resident status, lugar ng marriage registration, nationality, family circumstances, at iba pang factors. Bago magsumite ng application, i-check ang pinakabagong official requirements ng Japanese Immigration, Municipal Office o Embassy Consulate. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.